Napakagandang diskusyunan about po sa ating monitoring or kung paano po tayo namumonitor sa ating mga ginagawa or sa module natin, sa mga assessment natin sa ating pong classes. So ayan po. For the agenda, ayan po, provided po ng ating mga speakers today. So, we'll be having opening prayer po muna. And of course, sasabihin po nila yung objective. Ano po ba ang naging objective natin? Bakit po tayo ay namomonitor sa schoolbook natin? And then, the components of schoolbook monitoring. And meron po tayo kasing exemption from monitoring sa mga hindi pa po nakakaalam na tayo po ay may mga pinalabas na polisiya or mga criteria regarding po the exemption. Kung gusto po natin na tayo ay hindi na po mamomonitor, ano po ba yung mga puntos regarding dito? The walkthrough of items in the monitoring tool, and then after po nung kanilang konting pagbabahagi, tayo po ay tutuloy na sa open forum. Ayan. And then, para naman po simula ng ating talakayan at ating podcast, so tayo po ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. The Gospel of the Lord. To what then shall I compare the men of this generation? And what are they like? They are like children sitting in the marketplace and calling to one another. We piped to you, and you did not dance. We wailed, and you did not weep. For John the Baptist has come eating no bread and drinking no wine, and you say, he has a demon. The Son of Man has come eating and drinking. You say, behold, a glutton and drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Yet wisdom is justified by all her children. For the prayer, Lord Jesus, open my ears to hear the good news of your kingdom and set my heart free to love and serve you joyfully. May nothing keep me from following you with all my heart and mind and strength. Amen. Saint John Baptist de la Salle, pray for us. Live Jesus in our hearts forever. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. So ayun, mukhang excited na po ang lahat. So ayan, tayo po ay nasa 20 na nandito ngayon. So now, para po tayo ay of course maliwanagan. Paano po ba tayo minomonitor, di ba? Paano ba yung ginagawa nilang pagpunto sa atin? So syempre, nandito po sa ating ngayong harapan, kahit po tayo po ay virtually, nandito po ang ating monitoring supervisor, of course, si Ma'am Melu Servania. Ayan po, palakpakan po natin si Ma'am Malu. Ma'am Malu, andito na po ang ating speaker. Pwede na po uli si Ma'am Malu na mag-share ng kanyang presentation. Yeah, palakpakan po natin si Ma'am Malu. Ma'am Malu and team. Thank you, Ma'am Dang. Ayan. Kinabahan ako. Akala ko I'll introduce myself. Go po, Ma'am. Okay. So, ayan. Nakikita na po ang slide. Okay yes po. So, ang naiatang po sa akin na i-discuss ay yung schoolbook monitoring, schoolbook utilization monitoring. So, hindi na po bago sa atin to, pero may mga bagong mangyayari at mga bagong ganap. So, ano nga bang bago sa schoolbook monitoring? Pero bago yon, allow me na bigyan tayo ng mga a brief backgrounder bakit nga ba natin 'to ginagawa. Okay? Kasi baka kami yung team sa CILP na very unpopular. Kasi pag pinag-usapan yung monitoring, ay monitoring na naman. Para bang tipong nahuhusgahan kapag merong monitoring. Pero we are not to judge naman kasi yung mga modules sa school book. Okay? So ang pinaka-objective ng school book monitoring is to ensure compliance with institutional policies ng conduct ng blended learning. So meron po tayong CBL guidelines and kami po yung nabigyan ng mandate o ng task
ng special assignment para po i-check yung compliance ng mga school book modules as far as yung conduct of blended learning policies or guidelines are concerned. Okay? We also hope that we can enhance teaching effectiveness by providing feedback, by providing the results timely, monitoring reports timely, and then recognize ito yung faculty efforts in utilizing the school book. In utilizing the school book. Okay? So meron pong basic components yung monitoring. So hindi lang po kami na monitoring lang, parang gano'n. Marami rin pong ganap para magawa yung monitoring. Okay? So first yung monitoring responsibilities and then preparation ng monitoring list and then monitoring tool and yung timeline ng monitoring. Hindi naman po yung monitoring actually ay naka-focus lang sa CILP monitoring unit. Actually, we are with tandem with the department chairs. Meron din pong monitoring account yung mga department chairs natin na pwede po nilang silipin yung mga school book modules natin to see kung may content po ba or they're following the CBL guidelines. Pero sa amin pong dalawa, kami po yung nagbibigay ng report kaya kami yung mas shall we say unpopular na unit kasi kami yung may report na disseminate. Okay? So ang department chairs ang provide us the CILP monitoring unit with an updated monitoring list and receive the monitoring result for formative action. So ito po yung formative clause ng monitoring. So sana po yung monitoring report hindi mag-stop sa nag-report lang kami. Sana po pagdating sa department chair, mai-disseminate o maibaba sa mga faculty yung information o yung result. So para po merong actions na mangyari, like merong kailangan pa bang improve o baka na-overlook ng faculty yung mga ganitong components ng school book module, and et cetera. Okay? So as a faculty po, knowing na natapos na po yung monitoring season at nakapagbaba na ng reports, pwede po tayong magtanong sa mga department chair kung, ay, kumusta na yung report? Kumusta na kaya yung result ng monitoring sa akin o sa mga courses ko? Ganyan. And then, a CALP monitoring unit conducts the monitoring using the approved tool, and we compile the reports for each monitoring phase. Last Monday, etong Monday lang po na to, nag-request na po kami ng monitoring list. That's the second component ng monitoring. Okay? This is the list of courses for monitoring. Kaya siya tinawag na monitoring list. This includes information like ano po yung mga courses, faculty name, name ng faculty, yung load nila, whether yung courses, yung SB course name, and other relevant details pertaining to monitoring. Okay? This list is based on flow. Okay? Dinownload po namin yung A-data galing sa flow. So kung ano po yung load, malamang magre-reflect po doon sa monitoring list. Okay? We are asking the department chair to check and to update yung list kasi po yung list na dinownload po namin was downloaded September 11. So siguro lahat po ng changes sa faculty loading after September 11 baka po hindi mag-reflect doon sa monitoring list na inilabas namin o na ibinigay namin o shinare namin sa inyo. Okay? So the monitoring list includes the list to be monitored. Okay? So mga list of courses to be monitored. At kung hindi po siya dapat for monitoring, ibinababa po sa lower portion ng monitoring list. I think, ayan, nakapag-list screen share pa ako ay nakapag-screenshot pa ako ng sample ng monitoring list. Ganito po yung sample ng monitoring list na shinare namin sa lahat ng mga department secretary recently. Okay, so nandito po yung parang sa e-data din po. Nandito yung mga course program code, course code, subtitle, faculty handling, and then we inserted
columns like yung status, whether it's the faculty is full-time or part-time. And then naglagay po kami ng blank pa po na column for school book course name. Okay? Kung hindi na po, kung ang default po kasi ng school book course name is yung course code plus program code, and then first STEM school year 2024-2025. Kung hindi na po ninyo babaguhin yung default na school book course name, okay lang po to leave this column blank. Pero meron po kasi mga faculty na nag-e-edit pa ng course name. So siguro ginagawang personalized yung course name. So para hindi po magkaroon ng confusion kapag hahanapin na namin yung mga courses for monitoring, paki-indicate po dito sa column ng SB course name yung bago niyang name kung inedit po ninyo yung name other than yung default name niya. Okay? And then sa remarks, if you think that yung mga courses po na nakalist ay hindi dapat for monitoring, katulad po nito, Field Study 1, sinabi po ni Ma'am Tin, naghingi po ako ng permission kay Ma'am Tina na gamitin example yun sa yung PFD. Ilalagay po sa remarks, field study or lab course para pwede po namin siyang ibaba below the red line indicating that it is not for monitoring. As well as tutorial po, hindi po siya for monitoring. So, hindi po to dapat dito. Ibababa rin po yan sa below the red line. Okay? Ano pa? And then, yun lang po. These are the list of courses that can be excluded for monitoring. So, yung mga fully on-site classes po, not for monitoring na siya. Siyempre, as usual, laboratory classes, lecture with laboratory component. Ito po yung lecture na may laboratory and isang syllabus lang po siya at taken as one course siya. Iba po yung lecture na merong laboratory counterpart. Kasi po yung lecture na may laboratory counterpart, two separate courses po yon, yung lecture at saka yung lab. Katulad ng chemistry, biochemistry lecture, biochemistry laboratory. Magkahiwalay po na courses yon. So yung lecture po for monitoring, tapos yung laboratory classes na counterpart nun, yun po yung not for monitoring. Usually yun po yung merong course, may letter po dun sa course code na LA o kaya L. Okay? And then yung lecture with laboratory component, ito po yung mga course codes na may LC. Kaya lecture with lab. Okay? Kasama din po yung field studies or field work. Okay? Research 2, kasi more on experimentation na daw ito at saka sa labas na rin ginagawa. Thesis 2 on-site na rin ginagawa. And night classes, internship, practicum, OJT, and tutorial classes. Okay. May tanong po, ito bagong addition lang ng slide, may tanong po kanina lang, ang overload po ba or ang temp load ay subject to monitoring? Yung overload po, since part siya ng regular load na and we are paid to, kasi may overload pay na po doon nakasama. So parang taken as regular load na po siya. That is subject to monitoring na rin po. Yung temp load, kasi temp load siya, hindi dapat for monitoring. Pero dahil pinaniniwalaan nating ibibigay siya sa mga bagong faculty o sa mga ibang faculty, dapat po for monitoring siya. So temporarily, yung load na yon will be monitored. Pero as soon as meron na pong dumating na available na faculty na mag-handle nun, ita-transfer na lang po yung kanyang, yung scores siguro, kasi courses naman ng minomonitor, basically, hindi naman actually yung faculty. So parang pinakatulong na po ng ng full-time faculty sa bagong hired na part-time faculty yung pagpapakitang, ay, ganito dapat ginagawa yung mga school book modules. Okay? So, pwede pong i-transfer natin sa kanila yung kung ano man yung scores na makuha, kung meron man na makuha ng
ng full-time faculty kung meron ng newly hired na faculty. Okay? And then any temp load na magiging overload due to unavailability of faculty will also be treated as an overload. Therefore, hindi na siya aalisin sa monitoring list. As is na siya. Okay po? So, sana malinaw po yung sagot dun sa tanong na yun earlier today. So, paalala lang po galing sa CILP na when you leave, if you want to leave yung temp load SB course, you follow the following step. So, make sure that you transfer the ownership ng school book sa bagong faculty. Okay? And then, paki-inform po yung new professor na nasa kanya na yung ownership and then ask that you'd be removed as a co-professor. Okay? So, yan po ang monitoring list at ang mga anything na related sa monitoring list. Okay? Ang third one is the exemption scheme. Paano po tayo may exempt sa monitoring? Last SEM, meron po kaming parang trial na we called it temporarily a green-red monitoring exemption scheme. Pero ngayon, exemption scheme na lang. Okay? So, we classified the faculty according to their scores sa school book utilization at saka sa SB training path level. So, we classify them into 3 groups. So, dark green faculty are faculty na meron pong 100% SB utilization score for 2 consecutive semesters at naka-achieve ng na-complete niya yung level 5 ng SB training path. Okay? Sila po yung mga mapapalad na hindi exempted sa monitoring. So, hindi na po sila imo-monitor for the entire school year. So, 2 semester po na magkasunod na hindi sila imo-monitor. Kasi parang reward na rin po. At saka syempre, parang since they have 100% SB utilization score, parang hindi na nila kami kailangan. Parang hindi na nila kailangan yung monitoring team or monitoring unit para i-check yung kanilang mga school book. Kasi it's already in their blood, kumbaga. Nasa sistema na nila yung maayos na school book module. Okay? And then ang green faculty who achieved SB utilization score of having reached the target, kasi ang target po natin is 80% SB utilization. So, once they reach the target or higher, 80% for 2 consecutive semester and completed level 5 SB training path, they will be monitored in 50% of their courses. So, kung meron po silang 6 courses, 3 plus 1 lang. So, 4 courses lang po yung imo-monitor sa kanila. Exempted na yung 2. Pero yung 2 courses po na yun will be randomly selected. Okay. And then, syempre, as usual, yung mga red faculty who fail to achieve SB utilization score of 80% and have incomplete SB training path will be monitored as usual. Okay? So, reward po yan do sa mga very good na mga faculty. And hindi po sila, hindi po siya, biro, parang talagang, eto yung mga alta siya sudad, kumbaga, ng SB. So, the final list ng faculty exempted for monitoring this academic year will be announced bago mag-start yung phase 1 ng SB monitoring. So, this is week 5 na po ngayon. So, week 6. So, expect na may list na po na i-release by next week. Okay? And based dun sa SB percentage utilization score of last year, school year 2023-2024, meron pong 165 candidates palakpakan naman natin sila, 165 candidates for green faculty. Okay? Ibig sabihin, sila po yung mga 80% and above na SB utilization. And meron po na tayo na 11 candidates for dark green faculty. So sila po yung naka-achieve ng 100% in both first SEM and second SEM school book utilization. Candidates pa lang po kasi we are still
waiting for uh, updates dun sa school book SB training path na i-release very soon. Okay? Kasi week 6 matatapos. I-announce yung uh, list ng faculty exempted for monitoring. So, bantayan po natin yan. Okay? Sabi ni Sir Roland, magkakaroon daw ng PubMat. Magre-release ng PubMat. So, manghihingi na tayo ng pictures ng mga 11 candidates na to, sir. Lagay na natin sa dyaryo. So, ito pong isa pang bago. Ang monitoring tool at saka monitoring timeline. Kung pansin niyo po, hindi pa namin kayo kinukulit, week 6 na. Week 5 na. Dapat, previously, dapat po, di ba, week 5, dapat nagmo-monitor na. Week 6 pala, start na dapat ng monitoring. Ngayon po, later na yung start ng monitoring kasi 2 phase na lang instead of 3 phases last time. Okay? So, ito po ang monitoring tool. Okay? Kasama po ng email namin ng monitoring list ang copy ng monitoring tool. Kung na-receive na po ninyo at na-disseminate na sa inyo, pwede po ninyong basahin at i-consult yung file na yon, PDF. Okay? So, the monitoring tool is committee approved. Ilang beses pong nag-meeting para sa CBL guidelines. And hinintay po namin yung mga guidelines na yon para aligned siya sa mga CBL, sa mga new CBL guidelines. Okay? So, this monitoring tool that we're going to use this school year is 2 phase. So, 2 na lang. Preliminary phase. Yung first one will be done during week 7 and 8. So, ang concentration po nito will be on midterm modules. Okay? And then yung culminating phase will be monitored will be done sa week 16 to 18. Again, ang focus naman po nito yung mga final term modules. We have 21 items ng mga monitoring concerns. Okay? So this is new kasi 2 phase na lang. Preliminary phase, we will be looking into the syllabus upload, gradebook configuration, midterm modules upload, as well as mga content that includes gospel, learning outcomes, lesson content and activities, and then assessment, mga assessment rubrics, frequency and type of assessments, and assessment weights for midterms. And then during the culminating phase, eto naman po. Okay, midterm grading completion, final term modules upload. So that also includes gospel, learning outcome, lesson content and activities, and then assessment rubric. Halos kapareho rin, nami-mirror kung ano po yung nasa preliminary phase. Maliban lang dun sa midterm grade completion. Allow me to have a very quick lang na walkthrough ng monitoring kung ano po yung hinahanap namin at yung mga do's and don'ts ng monitoring. Ito po yung mga sabi ko as I've said earlier, yung preliminary phase at saka yung culminating phase halos pareho lang, midterm at saka yung final term lang yung pinagkaiba niya. So let's have a walkthrough of each items. Inano ko na lang po, pinagsama ko na rin lang. Okay, so syllabus upload, gradebook configuration, midterm modules, module part, assessment, frequency ng assessment, assessment weights, at saka yung midterm completion. Item 1, syllabus. The syllabus in PDF format is uploaded at syllabus tab. So, sa left part po is the syllabus tab. Okay? And then yung right part po, yun yung syllabus. So, kiniklik po namin yung mga link na yan and chine-check po namin if the syllabus is in PDF and if it is current. So, makikita po dun sa bandang baba kung yung date niya. Sorry po kasi ito ay example second semester pa all of last year kaya nakalagay school year 2023-2024. So, last year, current pa to. Okay. So, yan po. Okay na po itong ganito basta naka-upload siya in PDF. Pero, magiging malaking blessing po sa mga estudyante kung
gagamitan niyo po ng iframe. Oh, 'di ba ang saya niyan, hindi na nila ida-download o hindi na i-click kasi mavi-view na nila yung syllabus using na nakalagay dun sa frame, okey. Pero bonus na lang po 'yan. Hindi naman siya required pero, recommended, okey. So, item number 1, mga do's and don'ts, 'wag pong doc version, especially kapag signed na po yung version, madali pong parang hindi na natin sila pinahirapan o hindi na natin pinahirapan yung mga estudyante na makuha yung ating mga e-signature kasi nasa doc version, okey? Make sure na naka-PDF po para mas safe naman yung mga documents natin. And then, at isa po sa mga requirement ay current syllabus. So, please 'wag na pong mag-upload ng ano o baguhin na po, i-update yung mga syllabus na naka-upload. I understand yung iba po kasi naka-template yung mga modules and dun sa mga templates may naka-upload na ng mga old syllabus. So, wala namang masama kung i-update, okey, para ano nakikita po din po kasi minsan sa monitoring, na tinanggal yung date para sabihin na current. Pero pagtingin mo dun sa content, yung self-care week, nasa week 5 pa. So, ibig sabihin, inalis lang yung date para sabihin current o para mawala yung date. Pero pero yung mismong content speaks it shows na old syllabus talaga siya. Okay. So, friendly reminder lang po, i-update natin. In fairness at, ah, para mabigyan natin ng hustisya yung sa mga estudyante natin, okay. So, gradebook configuration, okay. Ang mga items related to gradebook configuration is items number 2, 7, and 17. Okay, so gradebook configuration, that's the admin assessment grading follows what is indicated in the syllabus. So the summative assessment must be 30% and the start of the period must be correctly configured. So titingnan po namin yung configuration na yan. Okay? And then item 7 7 to 17, assessment weights or percentage of period follow what is indicated in the syllabus. Actually, ito pong ang crucial, yung number 2. Kasi kapagka mali po yung gradebook configuration sa dito or na-zero kayo dito, most likely yung assessment weight percentage dun sa assessment list, hindi rin magfo-follow ng configuration. Example po, on your left po is what you can see dun sa configuration sa school book. Sa right part po, yung sa syllabus. Dapat po kung ano yung nakasulat na grading system sa syllabus, dun po yung magre-reflect sa mga assessment categories na nakalagay sa gradebook configuration. Okay? So, class participation is 30%, sa syllabus 30% din po yung class participation. Enabling assessment 40, ganun din po dapat yung mag-reflect dito sa sa gradebook. Summative assessment is 30. Sa gradebook po dapat sa assessment category setting, dapat po 30 pa rin siya. Okay? Kung dito po ang basa niyan ay kung halimbawa tulad nito, enabling assessment that includes introduction video, quizzes, draft of project proposal. 40%. Wala po ditong sinasabi na merong weight, specific weight yung introduction video, quizzes, or draft ng project. So dito po sa syllabus na 'to, ang reading, ang interpretation diyan, equal yung weight nung lahat ng mga enabling assessments na ibibigay ng faculty. Kasi gano'n po isinulat sa syllabus o gano'n po naka-indicate sa syllabus. Kung halimbawa po na ayaw niyo ng gano'n, merong class participation po kasi na halimbawa, class participation can be recitation and attendance, and gusto niyo pong magkaroon ng mas mataas na weight yung isa, yung recitation kaysa compared dun sa attendance. Ang suggestion po namin is sa syllabus on the department level, pag-usapan na po ninyo kung ano yung mga weights na ibibigay dun sa mga subcategories para yun po yung magre-reflect sa syllabus and na magre-reflect naman sa school book
configuration o sa gradebook configuration. One example is ito po. Baliktad naman po ngayon. Nasa left side yung syllabus, nasa right side yung gradebook configuration. So, notice po, sa class participation, 15%. Tapos meron siyang subcategories sa syllabus na attendance 5, recitation 10. So pagdating po sa gradebook configuration, class participation attendance 5% weight, class participation recitation 10% weight. That way po, na-follow kung ano yung naka-indicate dun sa syllabus. Na-follow din kung ano yung gusto ninyong mangyari when you are grading your students. Pero dapat nga po kasi yung criteria na gano'n na ay bigyan ng weight etong activity na 'to ng mas malaking weight, dapat po naka-reflect sa syllabus. Hindi puwedeng, ano ba, decision lang ng faculty. Kasi ano siya, for transparency purposes, dapat nasa syllabus po yung mga gano'ng, weight differences. Okay. So, yun po yung gradebook configuration. Actually, yun po yung nakikita kong parang maraming concern 'pag pinag-usapan yung gradebook configuration. Itong pong pagkakahati-hati ng mga subcategories. Okay. And then parts ng module or module content. This is self-explanatory kasi meron lahat po tayo marunong ng gumawa ng gospel, learning outcomes, and lesson proper and mag-a-upload. And then yung item 3 and 4, bibilangin lang po according to what is indicated sa CBL guidelines. So minimum of 2, maximum of 6 modules given during a period. So midterm period, maximum of 6. Final term period, ganun din. Minimum of 2, maximum of 6. So the number of asynchronous module must follow what is indicated in the syllabus. So importante po talaga yung uploaded na syllabus. So we are checking the syllabus side by side with the modules. Kaya po napapansin nyo, palagi pong ganito kami mag-check. Merong syllabus tab na open, tapos kino-compare po namin doon sa content ng mga modules while monitoring. Wait. Update ano lang po, friendly reminder lang po. Kindly update the module section. Napansin po kasi namin na, I understand din naman po, naintindihan ko na may mga nagawa na natin yung mga template even before pandemic time. Okay? Pero napapansin po siguro yun ng mga estudyante kasi napansin nga po ng monitoring team yung mga gospel po na dated, may mga dates po na gospel na 2021 pa, 2023 na po namin minomonitor. So siguro po alisin na lang yung date o kaya ano bang maganda para po ma-update at hindi masyadong obvious na gano'n. Ayun, gospel, and then may mga activities po na siguro kailangan na rin po i-update dahil yun lang po, update the module sections. And then assessments, these are the items related to assessments. Mas marami po siya kasi ang CBL po is actually biased sa students' welfare. So siya, binabantayan niya yung wellness ng mga estudyante. So so not more than 2 enabling assessments are given each week. So ayaw po natin na matambakan ng mga assessments. So maximum lang po ng 2 enabling assessment na ibibigay natin every week. And then rubric tab was used for non-quiz, non-discrete type assessment. This is for the students to know kung how they are graded dun sa mga assessments na ipapasa po nila. Mas maganda po na ang rubric ay ibibigay when we give instructions sa assessment. Kasi parang unfair naman po sa estudyante na kung kailan na ibigay na yung grade, saka lang nila malalaman na, ay, ganito pala kami grinadean. Parang, yun po. Sana pagbigay ng assessment, may rubric na po. Okay? Mas maganda po kung gagamit ng rubric tab, pero kung hindi naman sanay pa na gumamit ng rubric tab, okay lang po na ibigay yung detailed criteria and percentage ng mga criteria sa
sa instructions ng assessment. So, again, reminder, sa mga on-site assessments po, for transparency purposes, mas magandang kahit po yung quiz na ibinigay niyo on-site is also reflected sa gradebook. So, wag na po siguro gumamit ng essay or ng Dropbox assessment for uploading yung grades ng mga on-site assessment. Kasi po, balikan po natin yung rubric. Rubric tab was used sa non-quiz discrete type. So, pag nakakita po kami ng essay at saka ng Dropbox, ang unang ano po namin ay non-discrete type assessment sila. So, hahanapan namin sila ng rubric. On-site po pala siya. Nakalagay sa instruction, on-site. So, kami ay nawindang. Binuksan pa namin yung assessment only to find out na ito ay on-site assessment. Naghanap kami ng hindi dapat namin hanapan. Okay? So, para po sa mga on-site assessments, para po hindi po kayo masiro ng hindi namin namamalayan, okay, dun sa rubric, uh, gamitin po natin yung offline assessment type ng assessment. Dito po, kapag nakita namin yun yung parang Wi-Fi signal na yon, understood na yon na on-site siya ginawa, the instruction and the rubric must have been given on-site. So, hindi na po namin hahanapin yung rubric kapag online assessments yung ginamit na type of assessment. And then, ayan, minimum and maximum of 5 enabling assessment was observed during the midterm. And then maximum of 5 graded class participation activities during midterm, final term. Graded class participation, ibig sabihin po, sila yung part ng grade. Pwede naman pong magbigay ng extra credit. Yung mga extra credit po, hindi siya counted. So siguro po para malaman ng monitor at malaman din ng estudyante kung siya ba ay counted o hindi, make it obvious na itong assessment na to ay hindi counted but this one is extra credit. Okay, ganun din po sa pagko-configure ng assessment. I-mark nyo po, i-select ninyo po na extra credit yung category ng assessments na yon. Okay. Extra credit yung grading. Pero dapat meron siyang category like say extra credit for enabling assessment or extra credit for class participation. Para maging part pa rin siya ng grade, 0.00% lang naman. Ganon. Or depende sa percentage na ila-assign po. Okay? Or points. Okay. And then, lastly, as item 16, all assessments from the midterm period were graded by the teacher. Ang check lang po namin ay yung sa midterm kasi after ng final term, submission na po ng grade and gawaan na rin po ng final term, wala na po kaming chance o wala nang chance yung mga monitors para ma-check ko nakapag-check ba ng mga assessment ng final term period. Okay. So, sa midterm lang po namin magagawa yun. I'm ready with your questions. Pero disclaimer po, nilagyan ko talaga ng disclaimer. Baka po kasi may violent reaction sa existing provisions ng CBL. Ang monitoring po ay aligned sa CBL provision. So, kung may mga questions po with regards to revising or suggestion to revise the provision, hindi po kami yung tamang person to seek that. Okay. Okay, pwede po namin i-present as suggestion yung inyong comment, pero wag niyo po kaming awayin kapagka CBL po ang pinag-uusapan. Kami po ay tagapagpasunod lang. Magbabasa po ako ng chat. Teka lang po. Hi po, good afternoon po. Question ko lang po is about dun sa last time monitoring is nakakuha po kasi ako ng 0 dun sa monitoring, dun sa lesson proper, which is hindi ko siya accepted kasi I uploaded the lesson na PDF naman siya. So, yun yung question ko, bakit siya naging 0 sa monitoring? Ayun po, thank you. Ay, hindi ko po alam kung ano. Hindi ko po mache-check yung PDF. Pero tama po yun. Ako dapat PDF nga po, hindi PowerPoint yung i-upload.
And siguro po ma'am, kasi may mga ano po, pero hindi dapat ma-zero nga pagka may uploaded na PDF, and lesson naman po siya. Kapag po may mga gano'ng concern that, sa tingin niyo po ay hindi tama yung score, puwede naman pong mag-approach sa monitoring unit para i-check po namin. Kasi ngayon po, ano po, ino-note ko po, iche-check ko kung ano po yung ano, last sem po ba 'yan, second sem? Ay, Actually, yes po, nung second sem po. Tapos ang concern ko po kasi dun is, naka-PDF naman yung lesson proper tapos yun nga, zero talaga siya. So hindi ko alam kung hmm. bakit. Ay, meron pong ano Like diyan, hindi meron po kaming, mechanism para po malaman ninyo kung saan po kayo nagkamali o kung ano yung mga possible reason kung bakit po kayo nasi-zero. Lahat po ng mga monitors are advised na magli-leave po ng comment or note sa mga cells ng Excel program, sa mga cells nung Excel nung monitoring tool. So kung ishi-share po sa inyo yung monitoring tool ng inyong department chair, puwede po ninyong i-mouse over yung cell kung saan kayo na-zero, para makita niyo po kung ano yung reason kung bakit po zero doon. Baka may ibang reason hindi dahil dun sa PDF kaya po kayo na-zero. how do we access that ano po? Ano Kasi po, wala namang share sa'kin. may Nalalaman binibigay lang po namin kami sample po. Ito po yung sample monitoring tool. Drag sa screen. Okay. So, yan. Papakita ko na po sa inyo kung bakit halos minsan pare-pareho ng comment ang nilalagay. Kasi po meron na po kami naipon na template. Okay. So, ito po yung course name. Dito po nakasulat yung mga courses and then syempre yung mga faculty. Dito po ma'am, kapagka pag share po namin yung monitoring tool, ito pong mismong Excel file na 'to ang pinapadala namin sa mga department and sa mga department chair and department secretaries. 'Pag minouse over niyo po ito, ayan, yung red na yan, diyan po nakalagay sa comment o sa note kung ano po yung reason kung bakit na-zero. Like in this example, uploaded a docx version, please upload a PDF version of syllabus. So meron pong gano'n. O halimbawa dito sa learning outcomes, sa lesson proper. Ito mo yung mga possible reason bakit siya nazi-zero. Kindly upload PDF, handout version of your doc PTX also. Include a short introduction regarding the file uploaded. Baka naman po PDF lang po yung nilagay, tapos wala man lang pong short introduction tungkol dun sa file uploaded. Hindi po kaya ganon? So yun po. That's meron that's po one possible introduction. reason. Tapos ano pa po ang mga possible na reason? So, ayun, not observed dahil walang midterm uploaded module. Usually po ano, ang reason bakit nasi-zero or nawa-1 po, hindi sinusulat pa rin namin sa notes para yun nga po, yung formative clause kasi ng monitoring kailangan ma-inform yung faculty, what we see sa module para kasi kung ano po yung nakikita namin, yun po malamang ang nakikita ng mga estudyante, 'di po ba? Yun po. Hello, yes, good afternoon to everyone. Ma'am, with regards Afternoon, to ma'am. the monitoring also, it's like the concern of the first teacher who made a comment earlier. It happened like SEMs ago na. Mga first SEMs na ginagamit ko yung school book. So what I knew then was mag-upload ako ng PDF version. Basta wag lang siyang PowerPoint. But then, I still got 0. And if I remember it right, ang comment yata doon nun is for me not to upload PDF but to have yung mismong text doon sa module. So since then, ganun na ginagawa ko. Hindi na ako gumagamit ng PDF. So I copy the text from my docs dun sa docs ko and then paste it dun sa module sa school book. So yun po. But then now you're clarifying it na pwede palang PDF yung ilalagay dun sa module. And then with regards dun sa sinabi nyo rin ma'am about the introduction. So the introduction kailangan outside the PDF, like you make a small introduction before you
upload the PDF, or pwede po bang yung introduction ay nasa loob na rin siya ng PDF? Best practice po, mas maganda na yung introduction outside dun sa PDF link. Para po malaman ng estudyante pagkabukas niya ng module section na, para saan po yung link na yon, or anong content ng link na yon. Parang ganun po. Mas maganda po yung ganun sana. Okay, thank you for clarifying that, ma'am. And yun lang, na-comment ko lang yung what I experienced in the past SEMs about uploading the PDF. Kung PDF po, halimbawa sa art app, ang lesson ay Elements of Art. Meron akong nakuhang document. So, naka-PDF siya. Upload ko siya sa section. And then sa taas ng PDF, hindi lang instruction na read the PDF, but maglagay ako ng konting statement about what is to be expected from the PDF file. So for example, kung ang Elements of Art ay it involves line, color, shape. So sasabihin ko in this article you learn about line, shape, etc. Para yung short introduction na yun will somehow motivate the student to read the document. Kasi meron na siyang parang bird's eye overview of what that document will be about. Parang ganon. So hindi enough yung ito yung PDF, nandun yung title, sasabihin mo sa estudyante, read this file. Parang walang pang-inganyo para ma-engage yung student. Diba? So parang if you look at YouTube videos, may description siya eh. So siguro the best word is description. Write a short description about the file. So kung PDF yan, write a short description about the PDF file. Kung video po yung nilagay nyo, write a short description about the video.